Sa isang resort sa Batangas, nagtatrabaho dito si Cassandra bilang tour guide. Ang beach na ito ay palaging maraming tourist na pumupunta. Hindi rin kasi may kakaila ang ganda ng tanawin dito. Isang araw may 4 na black man na nag-tour dito at nagstay ng 7 days. Sa resort at dito rin sila nagstay sa mismong hotel ng resort na ito. Sobrang matatangkad ang mga black man na ito. At silang 4 ay sikat sa kanilang lugar na talaga naman na mayayaman. Kinabukasan, napansin ng isang black man si Cassandra. Nakatayo sa harapan ng hotel, namangha ang lalaki at agad na lumapit dito, at agad naman bumati ng magandang araw. As nagpakilala nakakagulat, marunong siya magtagalog, kahit papilipit ang dila nito sa pagsasalita. Ako si Malik, ikaw ano name mo? Hello Malik, ako si Cassandra, tour guide dito sa resort. Really, I like it Cassandra, wika pa ni Malik. Masaya silang nag-uusap na parang matagal na magkakilala. Sinabi ni Malik na gusto niyang gumala sa mga magagandang lugar sa resort. Kaya naman sinabi ni Cassandra na siya ang bahala. Basta bawat oras niya ay mahalaga dahil may bayad. Wala namang problema kay Malik kahit magkano. Dahil nga mayaman ito, umalis na si Malik at Cassandra. Sumakay sila ng bangka para makarating sila sa kabilang isla. Maganda ang isla, tahimik. Sa paligid ay kabundukan na puro huni ng ibon lamang ang maririnig. Namangha si Malik sa ganda ng paligid. Dahil sa buhangin na kulay asul, at sa mga tanawin na napakaganda, muli silang lumipat sa ibang lugar. Maganda rin at naaliw din si Malik. Isang tunog ang narinig ni Malik. Isang tunog na galing sa tiyan ni Cassandra. Nagugutom na pala ito. Kung kaya't niyaya na ni Malik si Cassandra na kumain, dinala ni Cassandra si Malik sa isang beach na napakaganda. At maraming nagtitinda sa paligid nito. Lalong humanga si Malik dahil walang kaarte-arte si Cassandra sa pagkain. Kahit sa mga ganitong pagkain sa tabi-tabi ay okay na. Madaling napalagay ang loob ni Malik, pero ang hindi alam ni Malik, sanay na si Cassandra na iba't ibang tao ang nakakasama niya sa araw-araw. Ang importante lang naman kay Cassandra ay ang trabaho niya, dahil mahirap lang ang kanyang pamilya, kaya todo kayo ito. Sumapit na ang gabi, at nakabalik na rin si Malik at Cassandra sa resort. Mapangakit ang hulma ng mga titig ni Malik. Alam ko ang mga titig naman Malik, wika ni Cassandra. Kung gusto mo akong makasama ngayong gabi, extra payment yon, okay ba sa'yo Malik? Ngumiti si Malik at pumayag ito, kaya naman isinama ni Malik si Cassandra sa kanyang kwarto. Naligo si Malik at sumunod naman na naligo si Cassandra. Nang makita ni Malik si Cassandra na nakatawel lang ay namangha ito, at ramdam niya ang kuryente na gusto niyang mapakawalan. Nagtabi sila sa kama, inumpisan ni Malik ang paghalik. At nang makapa ni Cassandra ang pipino ni Malik, napatayo ito. Dahil halos hindi niya masapo ng kanyang palad, sa laki at nang titigan niya pa ito ay lalo siyang natakot. Dahil sa haba nito,